then nandyan si Judy. Hi, Judy. Yan. Wow, sipag. So ano yan? Your bagong ligo, so stop going outside. Okay, boss, what will I paint? Patulong mo kayo sa'yo. Ay, nakambang! Hindi ko pa na-try, pero parang like ko na siya agad. Dahil ngalay na ako. I don't know how heavy this is, pero as I realized, this weekly vlog will be an update of the renovation dito. Tagal ko na palang hindi na naman nag-vlog or nag-update ng paghanapan dito. So, here. Hindi, sabi ko, sinigang kasi mamaya, sayang. Sinigang ulit mamaya. Sabi ko sa inyo, it's my pork sinigang. Shit! So, yeah, that's why I'm starting this vlog because Fun dito. you know, daming itong simula ng vlog ko. Ayun na nga. Yun. Welcome to this vlog. Update of the house renovations and what we're doing here after the Cebu trip. Di ata kasi ako nag-vlog ever since umalis yung mga taga-Amerika. Tapos first vlog ko is yung Cebu. I am back in my vlogging era. Birthday ni Pops sa isang araw. Kaya kami din nandito sa Batangas. And then, kaya ako nagtatanggal ng makeup pala for context. Kasi ano na bang, 1 PM na. So, kayo ng umaga, pinaliguan ko yung mga dogs. Tapos, pinaliguan ko yung self ko. And then, I made content. So, that is the update. And now, tapos na ako maging content creator. Ako ay magiging assistant ng karpentero na. Wala pa kasi sinoknok dito sa lipa. Kaya walang assistant si Don. So, ako na naman ang binubulabog tumulong sa kanya. Tulungan ko daw siyang ikabit ito na nilagyan niya ng vandalism. This is salamin that he made para sa kwarto namin. So, ito ang update. Ewan ko kung napakita ko na sa vlog to, but this area is finally done. Niligyan na niya ng ganyan na bubong, napinturahan na, naayos na rin yung bintana. And then he also made all of the doors. Di ba pala super tapos tong pinto, but yeah, siya gumawa niyan. Kasi ang mahal ng pintuan. Meron ng mga ganyan. Then this area, tambakan muna ng tools niya, pero tapos na rin yung walls. Painted na rin yung lighting, yung mga socket, and then the floor. Hello? Uy! Itong mirror, ginawa niya lang to from Shopee. Mamaya ko na nga kayo tutur. Tutulong muna ako as an assistant. Ano ko ba? Yan. Opo! 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 Ano ko ba? Ay, kape pa. Okay, while we're waiting, let me continue updating you guys. So, dito naman, tapos na rin. Ito yung magiging room ni Judy or kung sino man ang magiging helper dito sa lipa. Plus, storage room. Hindi pa dito natutulog si Judy ngayon kasi nandito pa yung gamit ko. So, ito, malilipat to doon sa room namin kapag nagawa na yung mga closet. But, basically, dito na yung mga ano lang, yung mga storage things like Christmas things and then mga bed sheets and towels, blankets, ganyan. Tapos yung mga basahan, ganon. Yung mga gamit ng mga taga-abroad, lalo kay Nini. Halos lahat yan kay Nini. And then, dito ang magiging bed ni Judy. Yan yung kutsyon. Gagawin pa siya ng bed. Tapos, next is our room. Dito magkakaroon ng pintuan ulit. Itong isang pintuan na to, si DTV din gumawa. Iba-ibang designs. Sobrang mahal ng pinto. Siya na lang ang gumawa. Good job. Let's proceed. May hallway dyan towards our room na nakakortina muna ngayon. But, tada! Welcome to our lipa room.
Sa sahig pa rin kami natutulog for now because gagawin pa ni Don yung aming bed frame na nagiging couch. Ang ginagawa niya right now is yung aming dresser na patungan ng TV. And yan, nilalagyan ng mga damit. Hindi naman masyadong maraming damit yung ilalagay dito kasi hindi naman kami taga dito talaga. But mostly yung mga pambahay namin dito, pang workout, ganyan. And then ito nga, itong salamin na to, sabi ko I want a big mirror. Yan, binili niya yung sa Shopee, yung square na salamin. And then binuo niyang ganyan, nilagay niya sa plywood. So pretty. Tapos, the lightings and everything. Dito naman sa area na to, yung magiging, makeup chair ko. Like, vanity area. And dyan din ako mag-film kasi nandyan yung natural light. So, banda-banda dyan. And, may blinds na rin. Yung bintana, siya lang din gumawa. Ito, ang galing, oh. Itong net. Magnet lang siya na gano'n. Binili lang rin niya sa Shopee. Yung dating bintana dito, pero isang buo kasing malaking ganyan before. So, siya na yung nag-welding, pinaliit niya. And then, ito ay hindi yung glass na babasagin. Parang plastic acrylic na mas matibay daw. Binili niya sa Wilcon. So, yun yung pinakasalamin. Siya lang din gumawa niya. Everything is really DIY. The door, siya din gumawa. Pero hindi pa to super tapos. May mga drama pang alalagay din na arte. Then here, ow, 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 ow. If we go outside, itong tambakan area, you will see the transformation of this also eventually. Ang ganda ng plano ni Don dito. Sabi nga niya gagawin na niyang lap pool ito. And then nandyan si Judy. Hi, Judy. But ito yung labas ng room namin ni DTV. Yan. Another door that he did. So, ito magiging parang tambayan area namin. And then, aayusin ng buong yun. Before kasi may puno dito na malaki. Doon. Tapos yung neighbor nagtagpi ng ganyan dyan. Kaya ang tsaka. So, tatakpan namin lahat yan. Nakakaya naman na bigla na lang namin patanggal yung tinagpi nila doon. Ayun, that's the update. Ano pa ba? Ginagawa din niya yung mga final touches sa Ayun, yung bakal na yun. Final touches ng Atake warehouse. Ay, Boo! Papakita ko rin sa inyo yung Atake. Mamaya na pala. Kailangan na pala ako nito. Okay, it's done. Okay, now let me show you yung Atake office. Nakalipat na siya dun eh. Dati doon kami natutulog, diba? Lipat na siya doon. And he is currently editing. Yan. Wow, sipag. So ano yan? Tutok na tutok? Naiinis nga ako dito sa DJI kasi. Ayan. Tapos ito yung kinakabit nila. Ginagawa nila ngayon. Merong hangeran dyan. Para mako-conceal yung nakikita nyo parang elevator sa likod ko sa mga videos ko last time. Mako-conceal yun na parang hidden door. Tapos, ito may pintuan na rin siya na ginawa din ni DTV. Pero wala pang doorknob, wala pang kulay. Tsaka hindi pa siya waterproof. Binabalot siya ni DTV ng something para mag-waterproof. So, ayan. Yan yung door niya na isa pa. Wala pang doorknob, wala pang color. We go out here. Yan. Garahe, kung saan na-workshop ni Don the Builder. Itong batang ito, aliw na aliw, labasan lahat ng pintuan. Nagpaikot-ikot na. You're bagong ligo, so stop going outside. So cute, so boogie. And then, in this part, yan, makalat pa. So, tuloy-tuloy pa rin ang renovation. Next na gagawin is yung banyo area. Parang lalakihan. So, aabot na hanggang dito. Parang ganun. Kaya itong mga shoes, mawawala na dyan. Sakto. Nandito na rin ang binili kong shoe rack sa Shopee. Para somewhere din dyan, magiging aesthetic pa din. Ayan yung kitchen. May dadagdag ba dito sa kitchen? Wala naman ata. Ito na talaga yun. Gusto namin lagyan to ng cover. Kasi nga, para malinis tignan. Kaya kasi ayaw lagyan ni DTV ng pintuan kasi mas maluwag. Dahil weird kasi yung spacing, masyadong malalim. Di na makakapasok si Judy dun sa loob pag may takip. But yeah, iniisip niya pa yan. So far, okay na to. Dito gagawa rin ata siya ng isa pang parang mauupuan pero may storage din. Kasi nga, tingnan mo, ang dami pa naming ganito. Wala pang storage ng mga baso ni Mami. Sobrang daming baso and mga teacups nandyan. Dalawa yan. So, somewhere here or there, another storage in the future. That is the update of this renovation in our bahay in Lipa. Isa lang ito. Ayan, bata.
mag-edit ako habang humihilig si Barbie dito sa tabi ko. It is now 3 o'clock. Sabi ko nga pala, order ako ng halo-halo. Kanina, nabisi na ako kaya hindi pala ako nakapag-vlog kasi dumating yung mga magsusukat ng screen doors at saka bintana. Kasi papapalitan din namin yung mga lumang bintana na mas matanda pa ata kay Judy tsaka kay Mac. Actually, halos lahat napalitan na before. For some reason, merong dalawa sa gilid sa main garahe na hindi namin napapalitan or hindi napapalitan nila daddy. Yung dalawang yung papapalitan. And then, yun, si Mac nagpapagawa ng screen for the attacker room. And then, nagpapagawa din ako ng screen door para dito sa isang door namin dito sa labas. Kaya yun, gastos. Ang mahal na pala nun. Kasi nalala ko na nagpagawa ako sa Manila before. Yung screen door namin sa bahay ko, 4-5 lang. Ngayon, 6-5 na. Nakakaloka. Si Judy naman ay pinag-grocery ko. Usually kami yung magkakasama nag-grocery, di ba nakikita nyo sa vlog. Kaso, malapit na mag-election. So, parang ayoko maglalabas. Dahil parang feeling ko on traffic. Ang daming mga motorcade, ganyan. So, si Judy na lang ang pinag-grocery ko. Konti lang pinabili namin. Wala naman kayo masyadong ganap dito. If taga dito kayo sa Lipa, umorder kayo sa Agatha's Cake and Pastries. Kasi lahat ng tinda nila ang sarap. So, I'm so happy dahil may cream puffs kahit 3 o'clock. Sabi kasi nila sa akin, morning lang sila may cream puff. Kaya hindi ako lagi nakaka-order before. Pero ngayon, pagtingin ko meron sa pagbili ko ng halo-halo. Bumili din ako ng isang leche flan. Isang sarap talaga ng leche flan nila. And then, halo-halo. Hindi ako mahilig sa halo-halo. Alam mo kung anong ayaw na ayaw ko? Ube ice cream. Ayoko na nga ng halo-halo. Ayoko pa ng ube ice cream. Kaya dun sa Bantayan, sobrang sarap daw ng ube halo-halo sa Santa Fe. Hindi ko rin pinansin. Kasi nga, ayoko nga ng halo-halo. So, I just always buy saging konyelo and then si Don ng halo-halo or sila halo-halo. Tapos, the last time na tinry namin, so, lahat sila dito halo-halo, ako saging. Tinry ko lang yung halo-halo ni Don. Ang sarap pala. So, dito lang ako nasarapan ng halo-halo. Yung halo-halo ni Agatha's, lahat ng sahog nila gusto ko. Ang sarap. Tapos, yung ube ice cream nila, for some reason, mamaya ipapakita ko sa inyo pag dumating. Ang sarap. Para siyang whipped cream na ube flavor. Yun lang, gusto ko lang i-share para kung taga dito kayo sa Lipa or napapadaan kayo sa Lipa. Itayan yung Agatha's Cakes and Pastries. Katabi niya yung Liam's Slomy House. So, pagka meron din kami mga bisita dito sa Lipa, dun namin dinadala sa Liam's para maglipa. Tapos, katabi lang na yung Agatha's. Ang sarap talaga. Hindi to sponsored, pero lagi ko silang pinopromote. Tapos, the last time, pinadala na nila ako ng... Ay, yung halo-halo na tinry namin para last time, nilibre na nila kami. So, popromote ko sila para i-libre ulit nila. So, kaya order na ako. I'm so excited. Ano pa? May sabihin pa ako isa. Yun. Ang gusto ko pa palang isang i-share ay yun ako. Kasi yun yung ina-edit ko ngayon. Yung video post ko na work for the 98 Degrees concert. Nakakatawa nung sa beses na nagkakatuhan kami ni Don. Niloloko ko siya. Kasi ako growing up, mahilig ako manood ng mga concerts when I was younger. Na Chris Brown, Rihanna, lahat ng mga big concerts na naganap dito sa Pilipinas, parang pinanood ko ata before. Si Don naman, never pang nakakapanood ng concert dahil para sa kanya, sayang daw pera. Papwede naman daw pakinggan. Sabi ko sa kanya, lungkot naman ang buhay mo. Never ka pa nakakapanood ng concert. Sabi ko, sana naman, once in his life, makapanood siya. Tinatanong ko siya, ano kaya ang magandang artist na magko-concert na papayag siyang manood kami. Tapos sabi ko, sana pag Backstreet Boys, kasi gusto din niya yung Backstreet Boys, manood naman kami para ma-experience din niya. Kasi wala lang, tinawa na niya, hindi siya humindi. Pero, tumawa lang siya. So, someday, sana pagka bumalik yung Backstreet Boys dito, yeah, pwede kayong manood. And then, all of a sudden, naka-receive ako ng message 2 days ago na inviting me for the 98 Degrees na concert. Hindi ko nga alam na may concert sila kasi hindi man ako updated. Dito sa Mall of Asia Arena. Tapos, they're giving me 2 VIP tickets worth 12,500 ata isa or 12,000 isa. In exchange for 1 TikTok video. Parang promoting na may concert. Super yes talaga ako. Go na go ako. So, yun yung ini-edit ko ngayon. Kaya ngayon, LSS tuloy ako sa mga kanta ng 98 Degrees kasi yun yung playlist ko kanina. Tapos, excited ako talaga. Kasi, syempre, excited ako dahil tagal ko nang hindi nakapanood ng concert. Tapos, finally, mga kasama ko si DTV manood ng concert. Guilt-free. Wala siyang reklamo ngayon dahil wala kaming binayaran. Tapos, VIP pa. Excited talaga ako. Magkakanta talaga ako doon ng bonggang-bongga. Ayun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. So, that's gonna be in May 30. Yata yung ticket na ibibigay nila sa akin. Ang daldal ko. Parang itong vlog na to, puro daldal lang. Bye na nga. He is here. And then, cream puffs. So good. And halo-halo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Texture ng ube ice cream. Parang lang siyang whipped cream. So, kapag hinalo mong ganyan, parang lang siya nagiging part ng sauce. I think ayun yung nakakapagpatan. So, may God, tunaw na. Medyo malayo kasi sa amin eh. Kaya bago makarating, tunaw na talaga yung ice. Kailangan i-consume ka agad. Meron din siya ng leche flan.
Nakalagay sa cream puffs nila, you must consume it within the day. Kaya siguro morning lang din sila nagbebenta kasi gagawa sila sa morning kasi nga sila gagawa sa hapon. Best before. Kaya yung amin tumatagal din nasa ref. Pero sinasabi lang nila, it's best pagka kinain mo na siya on the same day. Sobrang sarap rin ang cream puff nila. Good morning guys, it's the next day already. And ako ay naatasan maging assistant ulit dito on the building. It's already 11 o'clock. I was working sa computer kaninang umaga. And then now, he told me, kung gusto ko daw siya tulungan magpintura. Sabi ko hindi, pero wala akong choice. Tulungan ko daw siya. So, let's go paint. Okay boss, what will I paint? This is his process of waterproofing the doors. So, lahat ng mga pintuan na ginawa niya, binabalot niya ng ganito para maging waterproof. Ang ginawa namin tong camper, binalot niya to ng buo. The whole thing. Ilang layers ng balot yung ginawa niya dito para maging super waterproof kasi nga outdoor siyang ganyan. And in fairness naman, it has survived 2 big typhoons last year. Super ganda pa din. Never pinasukan. Kahoy lang din naman to. So, ganun lang din ang ginagawa niya sa mga doors. Isang layer lang ba yun? Parang di ba more than 1 layer? Ay, saan na ba yun? Pintura lang. Ah, pintura pala yung maraming layers. Pero isang ganito. Ano tawag dito? Yung canvas na tela. And then, pipinturahan ng waterproof na paint. Ganon, lab. So, on the Builder Vlogs. Salita ka naman. Ano ginagawa mo ngayon? Ito, gagawin mo to. Ako. Mag-spread. Titikman mo yung glue. Buti di ba na pinaplansya? Yung dati pinaplansya pa natin. Gusto mo sumakit ang ulo? Ay gusto mo ma-stress? Magpatulong mo kay siya yun. Napaka. Repal. Ang init. It is lunchtime. Ulam for today is pritong hiwas, veggies, and tiyan na malaki. No to body shaming. Ayan, with bawangong. Ito kanila spicy. Sa akin ay regular. Binigay sa akin yung mga distributor dito sa Philippines. Dati kong mga upline. Hanggang ngayon pala, hindi lang dati. Sa Young Living. So, they sent it to me to try. Hindi ako kumakain ng bawang. Hindi rin ako kumakain ng spicy. But surprisingly, hindi naman spicy yung isa. Sarap pa. Nandito ka sa friend ko. Hugas nga ako eh. Surprisingly, ang sarap niya. Nakaka-addict siya. Masarap din naman siya dun sa mangga, pero parang kulang yung alat niya. Kaya ngayon ito try namin siya with pritong fish and gulay, tapos with yung ensalada. Yun. Sarap. Parang masarap niya. Parang lasang bagoong without shrimp. No bagoong. Ano ba yung sabihin na no bagoong? Ano ba yung bagoong? Shrimp paste. Ah, okay. So, kung allergic kayo sa shrimp, pero gusto niyo yung flavor ng bagoong, then try niyo to kasi ay, naging chan ko na yung kausap. Iba naman tong gimbal na ito. If allergic kayo sa shrimp and gusto niyo i-try yung si Judy, tawa na tawa dito sa gilid. Gusto niyo i-try yung bagoong flavor, then try that. Sarap niya, in fairness. So, here is our ulam. May soup. Harap pala kami. Ayan siya, oh. Mukha siya talagang bagoong. Pero made of garlic, not shrimp. Mild spicy. So, ito yung kanila. Mild spicy with onions. This is for me. No onions and not spicy. Ay, sorry po, kamay ko. Kain. Bawang ako. Okay.
What's cooking, Judy? Gumagawa si Judy ng choco banana shake because we have bananas from our lupain. Tapos ito, nabili sa akin sa TikTok shop. Mix. Ito yung nag-viral na balot lately sa TikTok. Gusto lang namin i-try. Kasi diba, like kami nagbabalot dito. Doon pa yung kami bibili, don't worry. Gusto lang namin matry ito. Pero marami kasing titinda ng balot dito sa amin. Pero gusto ka lang namin try. Well, hindi ko nga alam to eh. Si DTV ang nagsabi sa akin. Wala naman siya TikTok, pero siya nagsabi sa akin. Tapos simula nung in-order ko yan, laging lumalabas na sa FYP ko. Imumukbang ko yan, pero hindi pa ngayon. Kasi nga gumagawa nga si Judy ng choco banana shake na dapat ay lasang Jonas shake. Ganyan mo, Judy. Yung Jonas na yan. So guys, update. Choco banana shake failed. Dahil hindi masarap. Isa nga lang nagawa, hindi pa masarap. Tapos umusok pa yung blender. So choco banana na lang kakainin ko. Sarap. Or hindi ba sayang yung melted Cadbury. Cheers. Pagpintura yung buong katawan ko, tsaka yung kamay ko. Pati mukha ko ata, ipintura. Okay, it's now 5:30 and we are gonna go jogging. Jogging, and I will do a hot bath. We're gonna do a balut mukbang. Palagay na natin sa hot water. Ouch! Kain. Kain. Kaya niya yun. 20 pieces. 10 pieces ng spicy, saka 10 pieces na 5 spice ata. Sabi, madaming sabaw, kaya doon ako excited. Parang maganda naman to para sa mga taong walang access sa nagbabalot sa labas. Pero dito sa amin, marami kaming access na sumisigaw ng balot dyan. Kaya doon pa rin kami bibili. We just want to try this kasi we are curious. So, tukuyan na po siyang pinapaya ni BTV. Bakit may lasa siya? May lasa siya. Hindi yan spicy. Naluluto ko na light sa spice. Tingnan mo, niloko yata ako ni Mac. Sabi niya yung light daw yung spice. Nalalaway ako. Dami ng sabaw, grabe. Pilit mamumuna. Nilasa na yun. Ay, sarap nga. Ay, nakanghang! Ang sarap sa kaanghang. Bakit ba yung kamila ko na? Yan nga, yung kakulay light. Dito yung mas dark. No. Hindi ba ang hangin mo kanina? Ang hangin. Ganun ba yan? Kakulay? Sabi ni Mac. Hindi naman ganun yun. Paano ko malalaman? Siguro, di sa bak. Hindi, halo-halo daw eh. Hala, lungkot. Wait lang. Masarap nga siya. Kung mahilig ka sa maanghang, masasarapan ka sa kanya. Kasi, masarap ng higit ko. Late akong na anghangan. Masarap yung flavor. Natatakam na ako dito. Kamukha na ulo mo, love. Parang ulo lang ni Don the Builder. Nakakapangkasal mo. Basa. Anghang pa rin. Wala yata tayo nagawa hindi maanghang. High blood ako na. Para lang ako taga-unbox mo eh. Paano? Malalaman? Kaya nga. Nakakainig ang anghang. Pero mas masarap yung maanghang. Masarap na yung maanghang. I mean, masarap na ang flavor niya. Isa lang ata yung hindi maanghang na nagawa natin. Nakain mo pa. Ayaw mo pa kasi yung kunin. Parang mystery egg. Please be not spicy. Parang ama mo na. Natatakam na ako. Wala siyang sisig. Ano bang mukbang to? Hindi na siya spicy! Sa wakas, I got one. I really wonder why or how they made it spicy though. Kasalukuyang nagpiprito si Judy ng masarap na fried chicken. Yung video nakatitig na naman sa akin. Para sa akin, gusto ko pa rin yung regular. Kasi sure akong hindi spicy. Pero ang dami yung sabaw, sarap. So, akin to. Sana naman dito spicy. Ang expiration niya guys ay hanggang August. February hanggang August. Matagal expiration.
So there. Okay naman siya. Bye. It's day 2 of being my Donda Builder assistant. First agenda of the day daw. May kabit tong awning sa isang entrance ng room namin. Kasi na-expose masyado yung aircon. Kaya lalagyan niya dito ng bubong. Ito. Hi, Brightly Boy! Yan, namulusot doon eh. Hi! Shh! Brightly! Hi! Wala. Here, and then we have this sunshade. Pwede nang pagandahin tong part na to. Hindi ko alam kung nasabi ko dito, pero gusto na nilang gawing swimming pool to kasi elevated area to eh. Hukay na lang daw, sakto may lap pool na. Para paglabas na room namin. Good morning! Swimming pool, talon. Kala mo, ang dali ano? Parang na-challenge si DTV. Madali namang gawin. Ang problema lang, yung pag-maintain after eventually. Hindi naman kasi ganun kadali mag-maintain ang swimming pool. So, it is 10:30. Babalik muna si DTV sa panonood niya ng kanyang Warriors game. Hindi ko alam kung ano mapapagawa niya ulit later. But, see you later. So, while I'm waiting to be DTV assistant, magiging content creator muna and gonna watch the vlog. Saan ako magsusulat ng notes? Asparagus. Asparagus. Leches. Oh my God! I miss tres leches. Ano tres leches? Okay, this is our lunch spread. Inihaw na liempo. Yung natira naming gulay ng sinigang. Gulay na lang yan. Talbos ng kamote. We're gonna put bawangong with it. And mukhang hilaw na pakwan. Let's go. Let's go. We've been doing sprints. Sprints para sa dinner namin mamaya. Try ko nga i-video. Kung di kayo mahilo. Daming tao. This is the reason for our sprints. This is our shrimp alfredo and steak. First time namin mag-steak nung wala na si Daddy. So, isama natin si Daddy kumain. Mga maingit siya eh. Yummy. Parang malaki to ah. For you, Daddy. Ube cake for dessert. Ice ba dyan, Pops? Kain na. Ikaw. It's the next day already. And it is 1:30. Ang bala ko sana hindi na ako mag-vlog today dahil wala naman akong anything special na nagaganap today. Kaya hindi na sana ako mag-vlog. But then I realized, parang mahaba na tong vlog na to. So, tatapusin ko na today. This will be the last day of the vlog. Anyway, this morning, nag-work lang ako kasi filing ng first quarter ng BIR. Ayun. So, nagkasa ko kanina. I was working with my bookkeeper, sending ORs and forms, ganyan. So, yun lang. Yung ginawa ko buong umaga. And then, nag-book ako ng Disneyland tickets namin nila Judy.
Tapos, nag-lunch. Right now, nandito kami ni Bartley. Sinasamahan ko siya. Nakatali siya dito ngayon kasi nasa-stress na naman siya dahil nagkakagulo na naman kami dun sa labas. I was painting the dresser na ginawa namin. Paint ko na yun kahapon ng white pero nagbago kami ng desisyon ni Don. Gusto na namin ng gray with gold and solihiya para ka-match nitong aming pintuan dito. So, pininturahan ko siya ng gray. And then, dumating na rin si Knock Knock finally. So, ginigiba na niya yung CR dahil CR yung agenda talaga nila doon sa uwi na to. Hindi lang nasimulan agad kasi wala si Knock Knock. Tapos kami, ako, si Max, si Judy, nagpapalipat-lipat ng mga gamit. So, nasa-stress na naman si Barkley and inaaway na naman niya si Butch. Ganun siya, pag nasa-stress, inaaway niya yung isang aso. Tagal niya hindi nang away. The whole time na we were here, so nandito kami, hindi niya inaway si Butch. Pero ngayon, tinatahol na naman niya dahil na-stress na naman siya sa mga pukpukan, sa natin. So, nakikinig yun. That's why I decided to stay here in the room with him. And dito ko i-unbox yung aking new vacuum. This is the Dream V12S cordless stick vacuum. So, ganda. Ang ganda talaga. Picture pa lang, nagagandahan na ako. And I have the Dream Pocket high-speed hair dryer. So, I'm working with them. Kaya i-unbox ko sila ngayon. Dumating sila kahapon. Para makapag-isip ako ng video na gagawin ko. Ito baka dadaling ko na lang to sa Hong Kong since it's a foldable hair tool. So, maganda siya for traveling. So, naisip ko, yung content na gagawin ko for this is get ready with me pagka nasa Hong Kong na kami. Sabi ko, mag-Hong Kong kami. Mag-Hong Kong kami next week. Ako, si Don, tsaka si Judy. For now, kaming tatlo. Kasi sabi ni Kuya, kagaya sa Bantayan, pagka nandito na siya by the time na mag-Hong Kong kami, sasama daw siya. Tapos gusto niya kasama rin si Mac pagkasama siya. But for now, kaming tatlo pa lang kasi wala pa ulit kasiguraduhan si Kuya. So, yeah, we're gonna go to Hong Kong on Monday. Birthday kasi ni Daddy this week. So, ang aim namin is after birthday ni Daddy kami umalis. Pero ayoko ng weekend. So, Monday, kami pupunta doon. It's our little treat for Judy. Actually, siya nga yung unang-una namin gustong i-treat after nung nangyari kay Pops to unwind sana. Kaso nauna na si Mac, nag-road trip motor beach sila ng friends niya. Yun naman kasi ang kanyang unwinding ganap sa Bicol. And then after niya, kami naman ni Don, nagbantayan kami. And then ngayon, this trip is for Judy. Matagal na namin to pinromise sa kanya. Sabi namin sa kanya, someday babawi kami sa'yo. Tinanong namin siya, ano bang gusto mo? Paggastusan ng pera mo. Kasi hindi siya mahilig mag-shopping. Hindi siya mahilig gumastos ng anything. Tinanong namin siya, travel, gusto mo ba? Oo daw. Promise kami sa kanya na someday, pag possible na, babawi kami. So, ito na yun. So, ito sana yung unang-una naming agenda na gustong gawin after nga nangyari kay Pops. But then, ang hirap kumuha ng schedule ng passport. Matagal na rin kasi namin siya pinapakuha kahit kung buhay pa si Pops. Kaso yung hirap nga makakuha ng schedule plus busy pa siya kay Daddy. Ang hirap palang kumuha dito sa Lipa. Sa Manila madali. Eh, nandito nga siya. So, balak namin, dadalhin na lang namin sa Manila. Pero buti na lang, nag-random check ako. Nagkakaroon pala ng vacant slot every day. Kaso lang, ang bilis. Pagka, halimbawa, nag-iisip ka pa lang, mamaya wala na ulit yung slot. So, buti na lang si Judy, masipag din. Nag-random check din pala. There was this one day na nakakuha siya ng schedule on her own. Yan, dito sa Rob Lipa. Tapos medyo matagal din bago lumabas yung passport. Lumabas siya nung nasa Bantayan ata kami ni Don. Nung una, ang plano namin is either Bangkok or Vietnam kasi ang trip daw niya is food trip. Bigla ko rin naisip, tanongin siya. Sabi ko, Judy, gusto mo mag-Disneyland? Tapos ngumiti siya, hinilig siya. So, yan, naisip namin, Hong Kong na lang. Ayoko sana ng Hong Kong kasi bored na bored ako sa Hong Kong. Alam mo, parang for me, ang Hong Kong ay puntahan lang ako mag-Disneyland ka or mag-shopping ka. So, naiisip na lang namin is Disneyland trip ni Judy, tapos try din namin magpasabay. Bilang namimiss ko na yun magpasabay, and medyo marami akong time ngayon. Baka yun ang agenda. We'll see. If you follow my pasabay account, then malalaman nyo dun pagka sakali. So, yeah, this is what I'm gonna bring. Ito na ako gagawa ng content. Ang ganda niya kasi kala ko hair dryer lang. Ayan, foldable siya. So, madaling ipack. Sakto kasi yung Dyson ko, yun yung dinadala ko, diba, lately pag nagta-travel. Kasi nga, sobrang love na love ko siya. And never ako nagdala ng hair tool pag nagta-travel, dahil nabibigatan ako. Pero dinadala ko lately yung Dyson kasi nga love na love ko siya kahit ang bigat niya, tsaka ang bulky. Magaan yung plancha, pero yung mismong adapter, yung saksakan ng bigat. So, ito, this will be perfect. Akala ko hair dryer lang. But meron din pala siyang mga attachments for hair straightening or yung parang pang-tame ng tikwas. And meron din siyang curling. Mas magaan lang siya. Mawait ang tatlo. May pouch siyang kasama. Siguro ipapractice ko na siyang gamitin ngayon pa lang para pagka nasa Hong Kong. Ang ganda. Ang ganda ng pouch. You know? In fairness. Ang liit nga lang niya. Tapos girl.
I love. Ayan, kasya na silang lahat dyan. Hindi ko pa na-try pero parang like ko na siya agad. Dahil meron ako mga sunod-sunod na travels na nakaplan ngayong months na parating. So, I'll probably just bring this one. Update ko kayo if maganda siya gamitin sa hair. Probably sa TikTok na or sa Facebook or Instagram. Just partly. But, yeah, that's unboxing of that. Buksan ko lang yung vacuum. Pakita ko yung sa'yo. Itong vacuum na to, by the way, dadali ko to sa Manila, sa bahay ko. Tapos yung isa naming vacuum doon, yun ang iuwi ko dito. Oh my God, ang ganda ng color. It looks so classy. Floor attachment. Grabe, giving Dyson. Parang mas maganda. Pero ang bigat na. Mabigat siya. Ayun, yun pa naman yung ayaw ko sa Dyson. Mabigat. Nakakangalay. Pero ito, ang bigat din. Pero ang ganda. It's so elegant. So, ito lahat ng kasama. The charger, the floor attachment, pwede itong mga pang sofa and bed. Pwede rin itong sofa bed. Sa Dyson ko, yung maliit ginagamit ko talaga for the bed. And then ito pang floor. Tapos yung ganito pang mga sulok-sulok or pag sa car. And this is the wall attachment. This is how it looks like. It looks so beautiful. But again, ang bigat niya. Nakakangalay siya. Ang bilis ko lang binubuhat pero ngalay na ako. I don't know how heavy this is pero it's extremely heavy. Yun lang ang downside. But it's really pretty. And may charge siya. I have 2 new things. Kakalikutin ko muna ngayon para alam ko how I will do the video for them. My video is supposed to come out sa Facebook and Instagram story and TikTok. So, yun yung work ko for them. Mamayang hapon, mag-jogging na ulit kami ni Londa Bitter. Nasa mood kaming mag-jogging buong week hanggang bago kami mag-Hong Kong para condition kami sa 20,000 steps and kung balak nga namin magpasabay, then at least condition na kami sa cardio. Ang tagal namin hindi nagpapasabay. So, baka, kala mo naman makatagal. Kailan ba yung huli? October yung huli. Yeah, matagal na nga rin naman. Time check. It's now 4:30. Kaso umuulan, so hindi ata kami makakapag-jogging. Dito na lang daw kami mag-workout. Ang gusto ko lang sabihin, kaya ako tinimulan tong vlog is, I tried this one. Kagaya nung sa Dyson, di ba, may vlog na rin ako about yung Dyson na Airwrap. Long time ago, nung pinakaunang version pa na hindi ko nagustuhan kasi mahirap. Tsaka hindi rin siya naglalast yung curls for my hair. Kaya, ganun lang din naman. But this one though, I kinda like. Pero, this one, para sa kind of hair ko lang naman na very thin and fine kasi kaya hindi naglalast. Tapos humid weather pa dito. I'm gonna try it again next time kapag bagong ligo. Kasi tinry ko lang siya randomly ngayon. Tapos update ko na lang sa TikTok or sa Facebook. Yung vacuum naman, sobrang akong tuwan-tuwa. Kaso nalobat na kasi na-vacuum ko na tong buong area. So siya, china-charge ko. Ayan o. Yung mga nakuha na yung mga dumi-dumi. But, di ba sabi ko kanina mabigat? Si DTV natuwa siya na mabigat kasi sabi nga niya, it means mas maganda yung battery, kaya mabigat, kaya mas matagal. Tapos meron siyang 3 na modes. Yung isa, pinaka-strong na higop. Tapos, may medium higop, tsaka may mahinang higop. Tapos, hindi siya nakakangalay gamitin. Hindi kagaya ng problema ko sa Dyson na nakakangalay kasi nga mabigat. Ito, kahit mabigat, malalak mo yung mode. Hindi kailangan nakapress ako the whole time. Pwedeng nakaganyan lang ako. And then, nagbabacuum. Kasi, yung Dyson kasi kaya nakakangalay. Kasi kailangan pinipress ko. Yung Dyson ko yung luma ha. V8 Animal ata yung Dyson ko. Kaya, ang problema ko doon, nagkakakalyo ako dito. Kasi kailangan press ko, tapos nagbabacuum. Ito, may lock na mode. So, pwedeng hawak ko siya with my entire hand as vacuum na. So, hindi siya nakakangalay, in fairness. Tapos, gusto ko yung blue na, ay, yung, delivery. Ay, ano ko. Mainit. Enjoy PH, thank you. Yung pears, ginawa niya ng pie. Ginawa niya parang peach mango pie. Pear pie with cinnamon. Pero mainit pa. I was saying, meron siya nung green na ilaw, yung kagaya din ng Dyson. So, nakitang-kita, lalo dito sa floor na to, hindi na makita yung white na balahibo ni Barkley tsaka yung kay Botch. Kasi si Botch color yellow eh. Pero yun, kitang-kita yung every particle. So, yun yung isang nabetan ko. Tapos, yun, marami pang attachment. Basically, I like it. And yun nga, yung aking full review, doon ko na lang ilalagay sa TikTok and Facebook. Kasi ilalagay ko na lang din yung link dito. In case na gusto nyo. Mag-exercise kami, tapos may ganito. Wow, dahil mangga! Nandito na kasi sinoknok eh, kaya ang dami ng mangga na pinitas sa kapitbahay. Hindi ko pa nakakagat yung may pear, pero masarap yung labas. Ay, masarap. Masarap. Nakakatakot lang. Ha? Teka lang. Nakakainis naman ako kainin. Wala na. I'm gonna end this vlog.
Because mahaba na ata itong vlog na ito. Gagawin na lang namin nga ay mag-merienda and mag-exercise. Bye! See you on the next vlog!